Ayun, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat mga kabisnes naming minamahal. So, ayun po mga kabisnes, kakauwi lang po namin galing sa kabisnes house. Ay hindi, galing pala kami nag-grocery kasama nila Nika. Hindi kasi kami natuloy kagabi kasi nga ayun, nabanggit ko naman po ba't di kami natuloy kagabi. So, ayun, nabasa nyo na rin naman po sa thumbnail namin kung ano, or patungkol ito, saan itong, excuse po, vlog namin mga kabisnes. So, ayun mga kabisnes, meron akong mga video dito. Ito, video ni Okray. Sasagutin natin to mga kabisnes. Mahimayin po natin to paunti-unti po mga kabisnes. So, simulan natin dito sa paghingi ko ng tawad. Kasi medyo mahaba kasi itong mga kabisnes. Imagine mo, nagawa niyang mag-live ng 3 hours ng dahil lang sa pagpasok ko sa live niya. Bleh. Tayo dito. Tanong ko sa inyo, pinamingi ng tawad kay Aningat? Magpakatotoo tayo dito. Tanong ko sa inyo, pinatawad ba kayo ni Aningat? Ayon. So, dito tayo magsimula mga kabisnes. Ito, Okray, masasabi ko sa'yo. Oo, humingi kami ng tawad kay Aningat. Humingi kami ng tawad ng bukal sa puso namin. Alam mo kung bakit? Hindi kasi kami kasing tigas ng puso mo. Humingi kami ng tawad kasi alam naming may mali rin kaming nagawa. Hindi ko na pahabain, humingi kami ng tawad. Ang tanong, kung pinatawad kami o hindi, anong pakialam mo? 'Di ba? Hindi mo naman Hindi mo naman, ano ba tawag dun? Hindi naman kami sa'yo humingi ng tawad. Oo, hindi naman kami sa'yo humingi ng tawad. At saka labas ka na dito. Labas ka sa paghingi namin ng tawad. At labas ka sa issue namin nila Aningat. Ba't ka nakikasali? Oo. Ingot ka pala eh. Di ka dapat makisali. Tangingot ka ba? Kabubo. Nasaan ba ang utak mo? Anong connect nito dun sa mga... Paghingi namin ng tawad kay Rick Aningat. Hindi, anong connect nitong paghingi natin ng tawad kay Aningat? Ayan nga. Dun sa comment ko sa kanya. Kasi ang issue kasi dito, bakit ka umalis bilang reactors pero bakit umabot ka kay Aningat? Di ba? Asan ang utak mo? Yung sinasabi mo, di ba, dito sa live mo kasi narinig ko dito yung sinabi niya sa akin, syunga ka, tanga ka, gaga ka. Yun ang sagutin mo. Ikaw ang syunga. Sa totoo lang, ikaw ang syunga. Siya ang gaga, siya ang tanga. Kasi, imaginein mo, ang layo ng issue, umabot kay Aningat sa... hindi kasi mga kabisnes, natawa ako kasi alam niyo kung bakit. Hindi naman kasi si Aningat ang issue dito. About sa kanya to, about sa reaction niya. At saka mga kabisnes, ipapaliwanag ko mamaya kung bakit. Basta yung issue. Ito muna, pakinggan natin kasi natatawa ako sa kanya eh. Hindi ako tumatabla ha. Hindi ako bumabaliko ha. Hindi na siya bumabalik ko. Respeto ko kay kabisnes. Malaki respeto mo. Pero sa pag-alis mo, Hindi pa. Hindi yung pag-alis. Hindi yan ang ino ko. Ano ba? Ang sinasabi niya kasing respeto, yung sabi niyang respeto, malaki ang respeto mo kay kuya pero bakit sinisiraan mo? Ito yan pa eh. Itong sa ano niya. Andito yan eh. Ay, patay. Namatay pala itong cellphone na isa. Papaki-charge nga nito pa. Kasi nandito yung message isa eh. Ito pa oh. Yung message niya ba? Ay, yung comment niya. Yung kinoment niya na sa kabisnes official. Hindi daw, mataas daw yung respeto niya pero yung comment niya mga kabisnes. Wait lang, bago yan. Ito muna. Ito, hinihingi ko tong respeto na to dahil alam ni kabisnes na nagwawala yan si Junjun kagabi pa. Hindi ako nagwawala. Hindi ako nagwawala. Ano ka ba, tanga? Ikaw ang unang nagwala. Imagine mo mga kabisnes, sa live po ni Boss Anime, hindi pa po ako pumapasok mga kabisnes ha. Hindi ko pa may nag-message kasi sa akin. Yun, may nag-message sa akin. Sabi Junjun, basahin mo yung mga comment ni Inday Okray sa live ni Anime. Diba nga nag-live si Boss Anime kasi nga in-announce niya na umalis na itong si Okray bilang reactors ng kabisnes official. So open ako agad kasi tiningnan ko, binasa ko, ang dami niya ng comment against ka-business.
Tapos, nung nag-reply ako, hinahamon ko siya mga kabisnes, na sabi ko sa kanya, bakit hindi mo sabihin kung ano talaga yung rason mo at umalis ka bilang reactors ng kabisnes official. Yun lang yun mga kabisnes. Hindi ko kasi maano tong isang cellphone eh. Kasi naka-lowbat ba to? Lowbat kasi mga kabisnes eh. Yun. Yun ang inano ko, hindi ako nagwawala. Tinatanong ko kasi muna siya. Pero, anong sagot niya? Dinadamay niya yung iskandal ko. Nainggit ka siguro. Ang gawin mo, wala kang pakialam sa skandal ko sa totoo lang. Wala kang pakialam. Kung mag-skandal ako ng paulit-ulit, wala kang pakialam. 'Di ba? Ang tanong doon, bakit yun ang dinamay mo? Bakit yung skandal ko ba ang issue? Ha? Yun ba ang issue ko? Yun ba ang issue? 'Di ba hindi? Inano mo lang, ini-reverse or parang nagpaikot ka lang. 'Di ba? Sabi mo sa akin, pinagtanggol mo pa ako. Bakit? Hiniling ko ba sa'yo yun? Ha? Kung hindi ka naman tanga, di ba? Kung hindi ka naman syunga, gaya ng sabi mo, kasi mga kabisnes, binabalik ko lang sa kanya yung sinasabi niyang syunga ako, tanga daw. Sabi niya, syunga ka. Sabi niya kasi dun sa live niya, syunga ka, tanga ka. Sabi niya. So, ibinabalik ko lang sa'yo. Syunga ka, tanga ka pa. Di ba? Kasi, ang tinatanong ko sa'yo, ang sinasabi ko, anong rason? Bakit ka umalis bilang reactors ng kabisnes? Pero ang sinagot mo, manahimik daw ako kasi may mga kaso pa daw ang kagwangs. Anong pakialam mo dyan? Hindi yan yung issue, okay? Hindi yan ang tinatanong ko sa iyo. 'Di ba? Hindi hahaba yung bangayan natin dun sa comment section kung yun palang sinagot mo, kung hindi ka nga naman katanga-tanga-tanga. 'Di ba? Eto na. Wait lang. Eto na mga kabisnes. Wait lang mga kabisnes. Yan ako lang kay para makonect tong cellphone. Balikan ko po kayo mga kabisnes. Saglit lang po. So yun mga kabisnes, saglit lang. I-on natin tong Wi-Fi. Basahin natin yung comment niya sa kabisnes official mga kabisnes. Kasi may comment kasi siya mga kabisnes eh. Ito sasabihin niya, malaki respeto niya sa, kay kuya. Malaki respeto. Asan ang respeto mo dito sa comment mo na to? Saglit lang. Ang tagal lumabas nung Ang tagal mag-loading nung Eto. Buti na lang, ito yung sa vlog po ni Kuya ng Kabisnes Official yung patungkol kay Boss Anime nung pinuntahan namin. Sabi niya mga kabisnes, buti na lang may sponsor na nagpabigay. Kaya nagkaroon kayo ng oras. Tsaka, sana konting respeto din po. Alam naman nyo na bawal mag-vlog sa bahay nila. Mahigpit. Na pinagbabawal ng may-ari ng house nila. Hindi ba pwedeng puntahan nyo o dalawin ng walang cam? Content pa rin talaga. Sa bagay, yan kayo eh. Congrats. Yun yung sabi niya mga kabisnes. Eto, sagot ko dyan. Kung hindi ka naman tatanga-tanga talaga, okray, ito prangkahan tayo. Sa tingin mo ba, i-upload dyan ni Kuya ng walang pahintulot ni Boss Anime? Asan ang utak mo? Nandito ba o nasa puwet mo? Diba? Ha? Isipin mo nga maigi. Bago ka dumakdak, isipin mong maigi. Magpa-vlog ba kami ng ganun kung walang pahintulot? Ha? Okay? Mag-ano ka nga, sagutin mo nga yung tanong kong yan. Magpa-vlog ba kami? Tapos magko-comment-comment ka ng ganyan, tapos sasabihin mo, malaki ang respeto mo? Ha? Malaki respeto mo? Yun yung sinasabi mo, di ba? Ito.
Hindi to pa yun eh. Wait lang. Kasi ano kasi itong mga ka-business eh. Ito. Pakinggan ulit natin siya mga ka-business. Pinatulan ko siya. Hindi niyo ako masisisi, sir. Wala po akong binastos na kagwangs dito kahit nag-live si Kabis. Oh, wow, wala kang binastos na kagwangs? Sure ka? Hindi ba pang babastos yung ginawa mong pagpunta dun sa ka-business house? Ito yan mga ka-business, kukwento ko sa inyo yung mga nangyari ha. Ito, magsimula tayo kung ano yung sinasabi mong pambabastos na ginawa mo sa kagwangs. Alam niyo kasi mga ka-business, pumunta yan sa ka-business house, yan si Okray. Diba? September 20, pumunta siya doon. Alam niyo ba mga ka-business kung anong ginawa ng babaeng yan sa akin? Kaya, naiirita ako dyan sa kanya, sa ugali niya. Wala pa po noon sila ate, sila kuya, umalis pa po sila noon, wala sila dun sa bahay. Nung dumating si Okray. Tapos mga ka-business, paghubad niya pala ng sapatos at pagpasok niya ng bahay, sabi ba naman niya sa akin, ikaw Junjun ha, galit ako sa'yo. Sabi niya. Di syempre, yung mga kasama ko sa bahay, natulala, napanganga. Kahit ako. Kasi bakit pagpasok pa lang ng bahay, yun agad niratratan niya ako. Ang dami niya na sinabi mga ka-business, patungkol lang pala yan sa pag-i-interview. Diba? Alam mo kasi Okray, kami, pag pinagsasabihan kami ni kuya at nila ate, yung ibang kagwangs, yung hindi involved, pinapaalis muna. Kung sino lang yung taong involved, kami lang ang kinakausap. Hindi kami pinapagalitan or pinagsasabihan sa harap ng ibang kagwangs. Yan ang tamang respeto. Pero anong ginawa mo? Niratratan mo ako sa harap ng pinsan mo na hindi ko kakilala ng personal, hindi ko kaano-ano, di ba? Asan ang utak mo? Kung yun yung sinasabi mong respeto, wala kang respeto. Wala kang respeto. Sa harap ni Ate Mengay, ni Ate Vera, ni Mercedes, sa harap ng mga bata, yun ang ginawa mo sa akin. Anong ginawa ko? Di ba nanahimik lang ako, hindi ako nagsasalita? Kasi nga, nire-respeto kita bilang reactors ng ka-business official at higit sa lahat, nasa ka-business house ka ng time na yan. So, nire-respeto ko, hindi kita sinagot. Hinayaan kitang magdaldal, magdumakdak ng dumakdak, kahit ang totoo, napapahiya ako sa harapan ng mga kasama ko. Kasi kung may respeto ka, kung tao kang marunong rumispeto, ha? Sasabihin mo sa akin, Junjun, pwede ba kita kausapin ng pribado ng tayong dalawa lang? Di ba? Ang laki ng kusina nila, walang tao sa kusina. Pwedeng isarado yung sliding door para kausapin mo ako ng personal. Pero anong ginawa mo? Dinakdakan mo ako. Nang dumating sila kuya, sila ate, dinakdakan mo ulit ako. Nagsumbong-sumbong ka kay kuya. Samantalang sabi ko kay kuya, yun, hindi ako nakapagpigil, sinagot ko si kuya, sabi ko, nanghingi naman po ako pero maayos ko sinagot si kuya. Sabi ko, nanghingi naman po ako ng dispensa sa kanya. Pero ikaw ang inanuhan ni kuya kasi respeto na din naming lahat sa iyo dahil isa kang reactors ng ka-business Pero ang totoo mga ka-business, humingi po ako sa kanya ng dispensa. Yun po ang totoo mga ka-business. Maayos po akong humingi sa kanya ng dispensa. Yung cellphone ko namumuti na. Ano ba to? Wait lang. Hindi ko to ma-open mga ka-business kasi. Yun, basta mamaya. Maayos po akong humingi sa kanya ng dispensa mga ka-business nung time na yun. Pero hindi lang po ako ang pinahiya niya, kundi pati na rin sila Intoy at si Nika, mga ka-business, sa totoo lang. Kasi kwento ko to talaga at mga ka-business. Nung time na yun kasi yun nga, yung pumunta siya, nandun na sila sa kusina. Pinatawag ni kuya lahat ng kagwangs. Nandun na lahat ng kagwangs. Alam niyo bang, dahil lang dyan sa interview na yan, na sinasabi niyang, hindi daw yun reason na, ba't daw siya magagalit sa amin ni Bay? Diba? Kung, yan lang sa interview. Basta yun mga ka-business, ibang paliwanag yan, mamaya-maya. Yun nga, pinagalitan niya rin sila Intoy. Mga ka-business, sa harap ng mga kagwangs, sa harap ng junior kagwangs. Di ka ba nahihiya kung pwede mo namang pribadong sabihin yan dun sa taong alam mong may ka pala, yung sinasabi mong wala kang galit pero pagdating doon, niratratan mo, wala kang galit pero niratatan at pinagalitan mo. Hindi ba? Asan ang utak mo?
May ano ka ba? May sapak ka ba? May ano ka ba? Ano ba? Ano ba? May masamang espiritu bang umano sa'yo? Kaya ka ganyan? Kasi nakakatawa ka eh. Nakakatawa ka sa pinagsasabi mong may respeto ka sa ka-business family. Parte kami ng ka-business family. Isipin mo yan. Ilagay mo yan sa utak mo. Ka-business family kami. So, ibig sabihin pala, plastic lang yung pagpapakita mo kasi ang nirespeto mo lang sila ate, si kuya, sila paps, yung first family lang. Kami, hindi ba pamilya kami ng ka-business? So, ibig sabihin wala kang respeto sa amin. Kasi, pagpasok mo pa lang sa bahay, pinagalitan mo na ako, niratratan mo na ako. Sila Intoy, nung dumating niratratan mo rin. 'Di ba? Asaan ang utak mo? Asaan ang utak mo? Si Anime. Siya ang unang pumasok, siya ang nagpupuputak. Ano? Sabi niya din, Ako daw ang unang Sa mga nasa live ni Anime nung gabing yun, sino ba ang unang nagko-comment doon? Hoy, Okray, mas una kang pumasok sa akin doon, wag mong baliktarin. Tanga, ikaw ang unang pumasok doon, hindi ako. Ano ka ba? Ano ka na ba? Asa na ba ang utak mo? Lumilipad ba ang utak mo nung time na nag-live ka na to? Hindi ako ang unang pumasok, oy, ikaw. Ikaw ang unang pumasok, hindi ako. Ano ka ba? dakdakan ko daw siya sa bahay mo nung wala ka pa. Na parang, kala mo pinalamon ko daw siya. Nung wala ka pa, ang sabi ko, ewan ko sa'yo, ayoko sa'yo, galit ako sa'yo, gano'n ang salita ko. Hindi. Kaya Ganun nga salita mo, pero ang dami mong sinabi. Ganun nga salita mo, ayoko sa'yo, galit ako sa'yo, hoy Junjun, galit ako sa'yo. O, di ba? Yun ang sinabi mo, hindi ka, tapos sasabihin mo, sa'yo na mismo nanggaling ang word na galit ka sa akin. Sa'yo na mismo nanggaling, tapos sasabihin mo, hindi ka nagagalit na nagpa-interview, hindi kami nagpa-interview sa'yo. Sa bibig mo nanggaling yun, nagalit ka. Ah, my God. salita ko, sir. Total, alam naman ng lahat na may CCTV sa bahay nyo. So, nung wala pa kayo doon na nagganyan kami, ilabas nyo, sir. Pwede nyo ilabas yan. Tsaka yung pinagmitingan natin na pinatawag nyo lahat ng kaguhangs, nag-usap-usap tayo na may CCTV kayo para maliwanag sa viewer, sir. Para sabihin niya kung paano ko siya tinalakan. Tinalakan mo naman talaga Paano ako. ko siya tinalakan. At doon ba sa last na dahil hindi ka nagpa-interview, sasabihin mo sa akin ang lakas na loob mo na doon ako nagalit sa'yo. Doon ako nagalit sa'yo. Bakit? Ikaw na nga nagsabi, di ba? Pagpunta mo doon sa kabisi, sabi mo sa akin, ayoko sa'yo dahil galit ako sa'yo. Sa'yo na nanggaling. Ano ba, Okray? Ano ba? Nasaan ba ang utak mo? Humingi nga kayo ng tawad. Ang tanong, nagmamalinis ka kasi tinatanong niyo si Anime. Si Anime, napag-utusan ni Sir Ka-Business. Hindi niyo dapat dikdikin yung tao dahil alam niyo, Hoy, Okray, sabihin ko sa'yo, hindi inutusan ni Kuya. Sinabi ni Kuya kay Boss Anime. Sabi kasi, ganito kasi yan mga kabisnes eh. Sinabi ni Kuya kay Boss Anime, Boss, ikaw na po ang bahalang magsapubliko ng pag-alis ni Okray bilang reactors ng ka-business family. Pero walang sinabi si Kuya na mag-live siya. Hindi sinabi ni Kuya na mag-live siya. Ang sabi ni Kuya, ikaw na ang mag-public. Na kay Boss Anime na yon ang desisyon kung gagawin niyang vlog or if magla-live siya. 'Di ba? Hindi hawak ni Kuya ang utak ni Boss Anime para sabihin ni Kuya na mag-live ka tapos sabihin mo na ganon. Asan ang utak mo? Tangengot ka? Tangengot yarn? galing sa sakit. Kayo na hindi ko kayo masisisi kaya sinagot kita, Junjun. Sinagot kita. Ang sabi ko, hindi kayo makikilala kung hindi kayo nakasampay sa laylayan ng pangalan ng ka-business. Hoy, Okray. Oo, totoo. Hindi kami makikilala kung hindi dahil sa ka-business. Totoo yun. At saka sobrang laking pasasalamat namin. Ikaw, hindi ba nakilala ka rin lang dahil sa ka-business? Hindi ba? At least kami, thankful at hindi namin nagagawang siraan in public or sa kahit sino ang ka-business family. Hindi ba? Hindi ba? Totoo? Ha? Ikaw, sa ginagawa mong pagla-live ng ganito, hindi ba paninira na itong ginagawa mo? Ha? Okray? Hindi ba?
Sinisira mo yung pangalan ng ka-business. Hindi mo naisip kung saan ka galing, di ba? Doon pa lang sa comment mong yun na yung binasa ko kanina, mga ka-business. Doon pa lang, maano mo na kung ano yung punto niya, mga ka-business. Yun pa lang. At saka never kami naging ungrateful. Sobrang, lagi namin yan sa vlog namin. Kung napapanood ng mga ka-business natin dyan, alam nila kung gaano kami ka-grateful na nakilala kami ng dahil sa ka-business at hindi namin yan kailanman idini-deny. Asan ba kasi ang utak mo at lumilipad? Nasa Mars ka na ba? Nasa Jupiter ka na ba? O saang planeta kang alien ka? Para kang tanga. Alam namin lahat yan. Kung may utang na loob kayo kay ka-business kayo, malaki ang utang na loob nyo. Malaki naman talaga utang na loob namin. Kagabi, hindi ako magtataka kung bakit ka mukhang tuta. Kahol ng kahol. Sa ating dalawa, mas mukha kang tuta. Alam mo kung bakit? Kasi yung mukha mo parang tuta. Tingnan mo. Alam mo, kami, anytime na gusto naming umalis, pwede kaming umalis sa ka-business family. At may permiso kami ni kuya dyan, patungkol dyan. Itong ginagawa kong pagtatanggol sa ka-business family, hindi dahil sa mukha kaming mga tuta na tahol ng tahol. Marunong kasi kaming, hindi rin tumatatawag na pagtanaw ng utang na loob eh. Alam niyo ba kung bakit ko ginagawang pagtanggol ng ka-business family? Kasi hindi lang ako isang beses ipinagtanggol ng ka-business family nila kuya. So, ano ba't masuklian ko man lang yung ginawa nila sa akin, di ba? Mga ka-business, pagsusukli ko ito sa kanila, sa lahat ng mga nagawa nila, na itulong, mga pangaral nila sa akin. Bakit? Hindi ko ba pwedeng ipagtanggol ang pamilya ko? Ha? Okay? Naisip mo ba yun? Hindi ko ba pwedeng ipagtanggol ang pamilya ko na nagmahal sa akin? At tinanggap ako bilang ganito ako? Ha? Asan ang utak mo? Ano ka ba? Naglalayag ba ang utak mo sa ibang planeta? Ha? Tapusin natin mga ka-business. Diba? Gusto mo pa lang mag-reactor eh. Matapang ka pala eh. Saan ka nanggaling? Bakit? Saan ba nanggaling yung pagiging reactor? Saan nanggaling yung word na pagiging reactor? Bakit? Nagsabi ba kung gusto ko maging reactor? Ha? Ikaw ang gustong maging reactor dati pa, di ba? Kaya ka nga pumasok bilang reactor ng ka-business official. Pag ba ipagtatanggol ko yung pamilya ko, kailangan talaga maging reactor? Hindi ko ba pwedeng ipagtanggol ng dahil mahal ko sila? Ha? Okay? Common sense, madam. Bakit pagdating sa drama mo, puro ka iyak? Sana ko umiyak. Diba ikaw nga yung Alangan na magtatawa ako pag may problema. Huy! Gising! Alangan na magtatawa ako. Pag may problema ba, kailangan bang, pag may problema ako, kailangan kong tatawanan ko bang problema ko? Natural, iiyak ako pag nakakaiyak. Tatawa ako pag nakakatawa. Ano ba to? Ano bang klaseng babaeng to? May sapak ba to? Ano ba yan? Bakit ang tanga-tanga mo naman? Asan ba kasi ang utak mo lumalayag? My God! natawag ni ka-business na Maldita, hindi ko nga alam. Nagsabi lang yan ay supporter. O bakit? Maldita talaga ako. Alam mo ba kung bakit ako tinatawag na maldita ni kuya? Ha? Kasi nga, nabanggit ko sa kanya na dati pa talaga maldita na ako. Kasi spoiled nga ako. Kaya nasabi ko na yan kila kuya. Kaya nga, yan yung parang biru-biruan namin na tawagan na maldita. Yun. Ikaw pa lang, hindi nanonood ng ka-business. Ayun, lumabas din ang totoo. Kasi nabanggit na yan ni kuya kung bakit ganyan na tinatawag akong maldita na biru-biruan namin. Yan eh. Nabanggit na yan ni kuya. So, ibig sabihin pala, bilang reactor ka, hindi ka rin pala talaga nanonood ng ka-business. Di ba? Oh. Ngayon sasabihin mo na inungkat ko yung skandal mo. Pinamukha ko lang sa'yo yung kagabi, hindi pag-uungkat yun. Oh, ayun. Pinamumukha mo sa akin yung sa skandal ko. Yun. Anong pakialam mo dun sa skandal ko? Tapusin mo natin mga ka-business. Ang sabi ko, na kahit ikaw may skandal ka, para maintindihan mo yung nararamdaman namin. May skandal ka, na pero nandun kami, hindi. Hoy, hindi yan yung sinabi mo, Okray. Hindi yan yung sinabi mo sa comment. Ang sabi mo dun sa comment, ikaw nga may skandal ka eh. Pinagtanggol kita. Ah?
Utang na loob ko ba sa'yo yung pinagtanggol mo ko? Magiging utang na loob ko ba yun sa'yo? Hindi ko hiniling sa'yo yan. Di ba? Trabaho mo yan. At hindi ko kailanman hihilingin sa'yo yan. Di ba? Bakit ang hilig-hilig mong manumbat? Ang hilig mong manumbat. At saka bakit pati yan inuungkat mo? Ang layo naman kasi ng issue ng scandal ko sa issue mo na umalis ka bilang reactors. Yun lang yun. Ano ka ba? Pangingot. Lang kami tumayo sa pamilyang ka-business. Kung di yung ibang kagwangs, ay pinaglaban din namin kayo. Diba? Sumbatan na po ang nangyayari mga kabisnes. Oo. Sumbatan. Grabe. Pinaglaban din namin Grabe. kayo. Nasasabihin mo Ito yung klase ng tao na hindi mo talaga gugustuhin maging kaibigan or maging kapamilya or kakilala mga kabisnes pagka ganitong klase ng tao na mahilig manumbat. Alam nyo kasi mga kabisnes kung bakit? Masakit kaya sa isang tao na nasumbatan ka sa mga kabutihang ginawa niya, di ba? Kaya ako, bilang tao, ayoko sa taong katulad nito na mahilig manumbat, na kailangang isusumbat niya kung ano yung lahat ng kabutihang nagawa niya, isinusumbat niya pala. Ang hirap ng ganun mga kabisnes, parang sinisingil niya yung tao sa mga nagawa niyang kabutihan. Sa taong yun, eto, ganitong klase ng tao, mahirap maging kaibigan mga kabisnes. Nainggit ako sa skandal mo, oy. Kahit sinong babae dito, tanungin mo. Sino maiinggit sa skandal mo dahil sa salitang dollar? Magkapakita ka ng laman? Bakit? Kung hindi ka nainggit, bakit mo binanggit? Ang gawin mo, gumawa ka rin na sa'yo para maging sikat ka. Yun. Hindi ka naman pala nainggit, so bakit mo binanggit? Diba? Past is past. Ikaw, tatanungin kita, inahamon kita, ano ba naging trabaho mo dyan sa Japan? Sige nga, ano ba past mo? Malinis ka ba? Ha? Ang tanong ko sa'yo, malinis ka ba? Diba? Yun lang yun eh. Ako, hindi ako nagmalinis kasi inamin ko yung patungkol dito. Hindi ko yan idininay. Bagkus humingi ako ng tawad. Hindi sa inyong mga viewers, kundi kila ate, kila kuya ako humingi ng tawad. Yun. Inamin ko yun at hindi ko dininay. Samantalang ikaw, ang daming mong pasikot-sikot, which is isa lang naman ang katanungan. Bakit ka umalis sa ka-business bilang reactors? Hindi hahaba yung usapan natin kung sumagot ka lang, di ba? Utak sana gamitin. Hindi yung bibig mo na puro dak-dak, ang hilig-hilig mong dumakdak, samantalang wala namang pinopoint out itong live mo, di ba? Ang lakas ng loob mo nga munin ako kagabi. Malakas talaga loob ko. Diba? Malakas loob ko. Ipinagtanggol ka namin kay Aningat. Yan ang hirap. Oh, yon. Isa na namang panunumbat na pinagtanggol mo ako kay Aningat. Sino ba kasing nag-utos sa'yo? O sino bang nagsabi sa'yo na ipagtanggol mo ako? Ako, sinabi ko kung ano yung nangyari dun sa bahay na yon. Hindi ako nagsisinungaling kung anong ginawa ni Aningat. At saka siya mismo, inamin niyang yumakap siya sa akin. Di ba? At saka, labas ka na dun. Labas ka na dun. Hindi mo kailangan isumbat ng isumbat sa akin yan. Kasi hindi ka naman inutusan or hindi naman kita pinakiusapan or hindi kita pinakisuyuan na ipagtanggol mo ako. Di ba? At saka nung time na tumawag ka sa akin, nagpasalamat ako sa iyo. Sabi mo, pinagtanggol pa nga kita. Okay, thank you sa pagtatanggol mo. Thank you. Pero wala kang karapatan isumbat sa akin yan. Wala kang karapatan kasi hindi mo nga ako pinapalamon. Ni isang candy nga, hindi mo nga ako nabigyan or nalibre ng isang candy tapos kung sumbat mo lahat sa akin yan. My God. Sa inyo hindi nyo pinanonood ang video ng reactor. Kung paano din namin kayo pinagtanggol sa lahat. Wala akong pakialam kung pinagtanggol mo ako o hindi. Kagabi, hininto ko po yung pakikipagtaktakan ko sa kanya dahil labas po ang kagwangs dito eh. Labas daw ang karapatan kagwangs. nila? May basbas po ba yan? Hindi ako pwedeng mangusga sa iyo, sir, ka-business. Pero bakit ganyan magsalita ang kagwangs mo? Kala ko ba may disiplina yung... Natural. Isipin mo ring maigi. Pamilya nga eh. Paulit-ulit. Pamilya kami. Pamilya. P-A-M-I-L-Y-A. Pamilya kami. Utak mo, wag gawing
Ano ba, yung utak mo? Utak ipis ka ba? Or utak langaw? Ang liit ng utak mo. Ang liit ng utak mo. Paulit-ulit kasi. Tinatanong mo, natural. Pamilya nga eh. Ay, nako. Mga yan. Diba? Ngayon, Kung bakit sabi niya, oh. nagpapakilala siya? Hindi naman siya ang vlogger dito, diba? Dinadala niya dito yung pangalan ni Bay Papaya. Kaya at least ako, nagpakilala ako. Kaysa naman gumamit ako ng dummy account. Hindi ako nagagamit ng dummy account. Gusto kong makilala mo ako na ako talaga to. At saka sabi ko naman si Junjun ito, hindi ito si Bay. Di ba? Sinabi ko naman yun, ano naman sa'yo kung gamitin ko account ni Bay? Mag-asawa naman kami. Ha? Anong pakialam mo? Di ba? Pati ba naman yan, i-questionin mo? Natural mag-asawa kami. Anong pakialam mo? Di ba? At saka natuto naman ako mag-vlog ah. Kaya nga kami nabuong 3Ms di ba? Dahil naging vlogger din kami. Wala ka niyan. Mabuti pa sa kaya mo, sasabihin ko mo, mautak to. Pero mamaya mga kabisnes, sasabihin natin kung ano yung mga nilalaman ng mga comment niya. Na yun ay pinaghirapan yung mga kabisnes. Tapos hahamunin niya pa ako, ano, saan niya gusto? Sabi ko, sige, deal tayo. Pag hindi mo napatunayan na kung ano yung kinasasama ng load ko kay kabisnes, hindi yan tungkol kay thinking body. Pinagpipilitan niya, yun daw ang kay thinking body na doon ako nagalit. Oh. Kanina mo pa sinasabi eh. Nabanggit mo na kanina eh, na sumama ang loob mo eh. 'Di ba? Nung dumating ka sa Japan, hindi ka pa naman nagalit kay kuya eh. Wala ka pa namang mga sinasabi or wala ka namang kino-comment na kung ano man na masama about sa ka-business eh. 'Di ba? Tapos nung nangyari yung kay kuya at kay Kuya Bads, tsaka ka pa lang nagbago at nag-live ka na. 'Di ba? Diba? Palo na lang po yun. Nataminado kaming lahat ng reactor doon, sir, ka-business. Sinuulit ko po. Pero hindi po yung pinagmula ng sama ng loob ko. At wala po ako nilabas sa live ko na ako hindi na reactor. Na ako yung umalis na sa ka-business. Dapat pinanood nyo rin po muna yung mga live ko. Hindi ko po kayo binabastos dito, sir. Sir! Ako po kayo binabastos dito, sir! Tapos ngayon lalabas ni ano yung tunay niyang pagkatao. Wala akong pakialam. Waray din ako, Jun. Wala akong pakialam kung waray-waray ka. Bisaya man ko, di man ko waray. di man ko waray, madam, oy. Di man ko waray, Bisaya ko, oy. Wala ko ilabot kung waray-waray ka, kung unsa ka ka-warfreak. Wala akong pakialam sa'yo kung warfreak ka. I don't care. Ang sama na, no? Ang sama, no? Kala ko ba sabi mo nag-aaral ka? Hanggang sa... Saang banda ko sinabing nag-aral ako? Sige nga. Saang banda ako nagsabing nag-aral ako? Isa-isahin mo nga yung vlog namin kung nagsabi ba ako nag-aral ako. Ang sabi ko nakatapos lang ako ng high school. Wala akong sinabing nakapag-aral ako. Ay, hindi. Nakapag-aral naman talaga ako kasi hanggang high school ako. Uy, ano naman ngayon sa'yo? Di mo naman ako ginastusan. Huwag kang magyayabang dahil totoo yung sinasabi ni Sir Ka-Business kahit sa harapan natin yan. Diba? Nasaan kayo kung hindi kayo dumikit sa ka-business? Buti nga kami mga reactor lang eh. Pero hindi kami nakaka-permission ng panlamong kay Sir Ka-Business. Ayan. Ito mga ka-business. Pakinggan nyo to ha. Higit na tumutulong kami. Pinaglaban namin ang buong puso namin. Ang Buong ka-business puso family. Na sinasabi ni ka-business na kaya nyo kayo ipagpukpukan ang magigiting na reactor. Sumagot pa ako noon, kaya nyo ipagpukpukan ng itlog. Nagbiro pa ako ng ganyan. Diba? Salamat po, Sir Ka-Business, dahil nandiyan po kayo, nakikinig po kayo. Na kayo, hindi po ako to, hindi ko po inilabas ito dahil para patulan kayo or ano man. Meron po kasing kakulangan sa paliwanag nyo. So, ini-explain ko lang po dito para maging patas po tayo parehas sa viewers. Kung may nakalimutan kang sabihin, so karapatan ko din po yun na ipalang sa lahat ng viewers. Diba po? Para pantay tayo, transparent lang po tayo. Na wala tayong sinasagasaan. Supporter mo, supporter ko. Wala po tayong sasagasaan dito. At wala po tayong gustong saktan
So kanino man supporter, wala po tayong gustong saktan dito. Yung wala kang gustong sakta ng mga supporters, samantalang yung supporters mo, 'di ba? Sinasang-ayunan mo lahat. Isa pa to mamaya mga kabisnes, babanggitin ko to kung ano tong mga supporters na yun, lalo na yung June Pascual. Yung matandang pakialamero. Sinabi ko rin po yan sa live ko kahapon ng umaga. Panoorin niyo po. Eto po, hindi po para saktan ang mga supporter ng kabisnes. Hindi ko po gusto makipag-away para magkawatak-watak tayo dahil isang community lang ang sinuport natin. Pakinggan niyo po yan live ko bago niyo ako husgahan lahat. Ay? At hindi rin po ako nakukuha sa sulsol. Wala pong pwedeng magsulsol sa akin, sir. Alam nyo kung paano ako makipagtalaktakan, sir, lalo na pagdating sa pagtatanggol sa inyo. Diba? So, wag na natin bawiin to, sir. Hindi po ako nagpapaliwanag dito para iliwanag nyo na ibalik ako sa reactor. No way na po, sir. Okay na po yun. At hindi Wala naman pong namin problema gusto sa akin maging yun. part ka pa ng reactors, Diyos Marimar. Hindi po kawalan sa inyo, hindi rin po kawalan sa akin, sir. Yan po yung totoo. Na ako nga minsan iniisip ko, sana hindi na lang ako nag-reactor kasi naging magulo lang yung mundo ko. Nagkaroon ako ng kaaway, Junjun, hindi pang sarili ko. Tanga! Oh, Nagkaroon ako ng 'di ba? Makatanga siya, wagas. Siya rin naman tatanga-tanga. kaaway dahil sa pagtatanggol ko sa inyo at sa ka-business family. Wow, sumbatan pa more. Pero yung pagtatanggol namin sa ka-business family, buong puso, hindi namin pinagsisihan mga reactor yun. Ha? Huwag mo sasabihin dito, ikaw marami kang basher, ako maraming kaaway. Tanga! Inuulit ko, tanga ka! Oh, inuulit ko rin, tanga ka rin. Totoo naman, 'di ba? 'Di ba? Pati nga kapwa mo reactors nakagalitan mo nakaalitan mo, 'di ba? Kung hindi ka nga naman talaga tanga. Tangengot ba? Nagkaroon ako ng kaaway dahil sa pagtatanggol. Hindi pa sariling away yun. Oh, Dahil instead na sumbat sila pa ka-business siya. ang mambash, kami yung binabash. Alam mo yan, Sumbat pa sinunta siya. ka sa atin. Sumbat. At kahit payat ka sa akin, hindi kita kaiinggitan, never. Bakit? Sino ba sabi sa'yo nainggit? Ang sabi ko kasi sa'yo, baka nainggit ka sa skandal ko. Yun. Diba? Tanga-tanga mo Sino naman. ka? Sino ka Anong rin? level mo at anong level ko? Level mo? Ha? Ikaw, you are low class mamalia. Oh, sorry po. Hindi yan yung issue. Huwag tayo magpamalinisan dito. Di ako nagmamalinis. Ikaw ang nagmamalinis, Marimar. Kahit ako binato ni Jonathan ng kung ano-ano, never ako nagpakita ng laman ko sa camera. Oh, hindi daw siya napakita ng laman sa kamera. Isang ka nagpapakita ng laman. Yes, Alina, totoo yan, di ba? Sinabi mo. Oh, Jan. Alam nyo na mga kabisnes. Yes, Alina to. Ayan, alam nyo na. Kami magkaparehas ng personal eh. Oh, di ba mga At hindi kabisnes? ko naman siya tinitira sa pangalan na Aningat. Dahil tumitira ako dun sa basher na sparkly. Oh, ang sinasabi niya, nagpatawad. Humingi nga ng tawad kayo kay Aningat. Di ba ang tanong ko? Pinatawad ba kayo ni Aningat? Ano nga kasing connection ng pagpapatawad? Hindi naman kasi yan yung issue. Ano ka ba? Huwag mo kasing yung issue, huwag mong ilihis. Huwag mong ilihis yung issue. Para kang timang, para kang tanga. Ay, hindi ka talaga parang tanga. Tanga ka talaga. Nililihis mo yung issue. At saka wala talaga akong alam dyan, Aningat, sa pag-ano mo na yan, sa pagkakaso-kaso mo na yan. Wala akong alam. Nalaman ko na lang yan nung sa NBI kami dahil si Ma'am Kabisnes ang nagsabi sa akin yan. Oh, bakit ako kahit saan kaya kong umarap? Hindi na tayo kailangan na magkaanuhan pa tayo dito hindi ko kailangan na magtakutan tayo dito. Hindi ko kailangan magtakutan tayo dito. Diba? Dahil ako, lumaban ako, kaya kong ano yan dahil hindi ako nagbubura ng video. Oh. Diba ikaw rin naman ang nag-aano ng mga kagwangs noon kung bakit nag-rebuttal din kami sa'yo dahil sa pagmumura ng kagwangs? Pinagtanggol din namin sa'yo? Oh.
Ayan kasi, bakit ba kailangan mong paulit-ulit na manumbat ng tao? Paulit-ulit mong panunumbat o ilang beses na itong panunumbat mo? Lahat na lang ba talaga ng nagawa mo para sa ka-business family is isusumbat mo lahat sa amin? Ha? Kailangan isumbat mo? 'Di ba? Gumising ka nga. Ano ba yan? Yan ang totoo. Diba? Pero kung gusto mong kasuhan lahat, di kasuhan mo lahat. Ayan, inubo na siya sa kakaano niya. Nakakatuwa. Ikaw ang mahilig magkaso. Ba't ko gagawin yun? Ikaw naman ang mahilig magkaso-kaso para kang... Alabas din ba ako ng reaction? Ano? Na nagkakaso ako? Meron di ba na akong video? Wala rin. Oh. Pamilya nyo. Ito na yung mga kabisnes. Anuhin ko na po kayo. Ito yan mga kabisnes. Wait lang, may mga comment pa dyan pa eh. Kailangan ko pang anuhin yan. Ito kasi mga kabisnes. Ay pa, hindi pa. Ito pa. Dito tayo magbase mga kabisnes. Wait lang pa, sorry. Dito tayo magbase mga kabisnes. Photos. Nasaan ang photos? Ito yung pinasa ko kanina. Hindi yung photos na ano pa. Alin? Other album. Ito. Ito mga kabisnes. Ito, Okray, ang iaano ko sa'yo. Sabi ni Inday Okray, kasi wala nang katuturan yung live niya eh, puro na mga ewan. Ito, sa community ni Okray sabi niya, ano, masaya kayo na ayan, hirap ang kalagayan ni Anime ngayon? Dapat maigsi na live lang yun. Tinatad yun ng kung ano-ano ang kagwang na pumasok sa live niya. Lalo ka na Junjun. O ayan, sana sagutin nyo ang lahat ng magiging gastos ni Anime. Wala kayong puso. Alam nyo nakalalabas na ng hospital. Sana di kayo makarma sa ginawa nyo kay Anime. Ito sasagutin ko sa'yo kung hindi ka talaga tanga. Ito ha. Diretsahan at prangkahang pagsagot ko to sa'yo. Bakit mo isisisi sa amin yung nangyari kay Boss Anime? 'Di ba? Samantalang ikaw ang unang nag-comment ng against sa ka-business. Pangalawa, kung sinagot mo agad yung tanong ko sa'yo, kung ano yung talagang reason kung bakit ka nagbitaw bilang reactors ng ka-business official, hahaba ba ng ganun kahaba ang usapan? 'Di ba? Pangatlo, kung nakinig ka sa payo ni Boss Anime, di ba pinayuhan ka? Kung nakinig ka, aabot ba tayong lahat sa ganito? Kung hindi ka naman kasi tangingot, di ba? Aabot ba tayong lahat sa ganito? Ha? Sa tingin mo, aabot ang lahat ng ano sa ganito? Tapos bakit mo sasabihin sa akin na kami na ang gumastos? Ano ba to? Sagutin namin ang paggastos. Hindi ba't ikaw ang laging nagmamalaki? Di ba't ikaw ang laging nagsasabi na mayaman ka? Na mas malaki sahod mo sa amin? O bakit kami ang paggagastusin mo? Bakit hindi ikaw ang gumastos? Sige nga. Di ba? Hoy, Okray, huwag mong isisi ang kamalian mo sa akin. Kasi may mali ka. Mali ka. Kasi kung nakinig ka lang sa payo ni Boss Anime, na sinabihan ka pa nga na sana mabasa mo yung yung mensahe ni Kuya sa'yo, nagmatigas ka, di ba? Hindi aabot ang lahat sa ganito kung marunong kang makipag-usap ng maayos. Tapos sa amin mo isisisi, ikaw ang maraming pera. Tapos yung sinasabi mong mga palamunin lang kami, sino ka ba? Di ba nga, gaya nga nasabi ko kanina, ni isang hindi ka nakapagbigay sa akin. Kaya, sino ka ba para sabihin yan? Sila ate, sila kuya nga sinasabi nga sa amin, dito kayo kumain umaga, araw, gabi. Walang ano yan. At hindi kami kailanman nakarinig na sinabihan kami, mga palamunin kami, na sila nga nakapagpakain sa amin. Ikaw, sino ka? Diba? Para siyang ano pa ba? Para siyang ang tanga, lahat ng mga sinasabi niya, puro katangahan. Yung mga ang binabanggit niya kasi sa live, wala siyang tinutumbok eh. Ayun na nga. Pinaikot lang niya yung mga viewer.
At saka na, parang natakot pa siya. Ano, natakot ka ba kay Aningat? Di ba si Aningat ang naging last na naging kasagutan ni Boss Anime sa sa comment section? Tapos ngayon, sa akin mo lang isinisisi, hindi mo binanggit dito pati si Aningat na ang dami nilang comment dito, ang daming comment dito ni Aningat. Sa akin mo isinisisi? Ba't di mo sisihin ang sarili mo? Di ba? Sana maisip mo ba na, oo nga, kung hindi ako nagmatigas, kung hindi ako edi sana okay lahat, di ba? Kasalanan mo yan, hindi ko kasalanan yun. At saka sino ka ba para sabihin na kasalanan namin yun? Diyos ka ba? Kami ba ang nagbigay ng sakit kay Anime? Di ba ang alam natin na sakit niya is about sa pantog? Di ba? Di ba paano pa? Sa niya? Sa urine, sa ihi niya. Yun yung sakit niya. Tapos, sino bang may alam na may sakit yan sa baga, si Boss Anime? Kami ba ang nagbigay ng sakit niya? Gumising ka nga sa katotohanan. Ano ka ba? Tanga ka ba talaga? Tama na eh. Tapusin mo. Hindi kasi pa. Tapos, nagko-comment ako dito sa sa community mo. Bakit? Anong ginagawa mo? Ba't dinidelete mo yung comment ko? Ang dami kong comment sa kanya, mga kabisnes, sa totoo lang. Ang dami kong comment sa kanya. Sa sa community niya. Tapos, hindi naman niya sinasagot. At saka, hindi siya, dinidelete niya. Ito pa, mga kabisnes. Yung sinasabi mong interview, hindi ba nag-comment ka sa vlog namin? Ha? Nag-comment ka sa vlog namin eh. Ayan mga kabisnes, ang dami kong comment dito deleted. Deleted yung comment ko mga kabisnes. Nag-comment kasi yan siya mga kabisnes sa vlog namin. Na pabida-bida daw. Pag-interview namin kay Kuya Damo. Alam mo ba, Okray, kung bakit namin tinanong yung kay Kuya Damo? Hindi ka ba nag-iisip kung kilala mo talaga kami, mga kagwangs, or mga ems? Hindi ko yun itatanong kay Kuya Damo nang walang sapat na dahilan. Itatak mo yan sa utak mo, wag kang tanga. Wag kang syunga. Binabalik ko lang sa'yo yung mga sinasabi mong tanga ako at syunga ako, ha? Binabalik ko lang sa'yo. Hindi ko tatanungin si Kuya Damo, pero hindi ko na sasabihin kung ano yung pinaka rason kung bakit ko si Kuya Damo, tinanong patungkol doon. Hindi naman kasi yun yung issue eh. Ang issue doon, sinasabi mong hindi ka galit sa akin patungkol sa interview, pero nag-comment ka last week sa vlog namin na ikaw nga, hindi ka nga nagpa-interview sa akin, tapos i-interview mo si Kuya Damo. At least kami, in-interview mo namin si Kuya Damo, wala ka na doon. Alam mo kung bakit? Binigyan kami permiso ni Kuya na kung sino yung sa mga kapatid na kagwang ni Bay, ang i-interviewin namin. Walang problema. Open kaming i-vlog or kung sino man sa mga kagwangs ang i-vlog namin, walang problema yon. Labas ka na doon dahil hindi ka naman kagwang at hindi ka ems. Yun. 'Di ba? Hindi ka naman pala galit at hindi ka nang gagalaite na hindi kami nagpa-interview sa'yo. Kasi mga kabisnes, may conversation kasi kami ng babaeng yan eh. Si Okray. Sorry po. May conversation kami niyan. Humingi ako sa kanya ng dispensa. Ginawa niya, nagalit pa rin siya, so hindi ko siya ni-reply, hindi ko siya pinatulan, hinayaan ko lang siya. Kaya yun, pamunta siya doon. Siya na mismo, di ba mga kabisnes, narinig niyo mismo, galing sa bibig niya. Ayoko sa'yo, Junjun, galit ako sa'yo. O, di ba? Sa kanya mismo nang galing yan mga kabisnes, tapos sinabi niya, hindi ako galit sa'yo dahil lang sa hindi ka nagpa-interview. Ano yun? Parang binawi mo lang yung sinabi mong nagalit ka sa akin. Di ba? Ano ba? Lahat ng sinasabi mo, puro mga walang sense. Wala ka kasing common sense. Di ba? At ito namang June Pascual, mga kabisnes, itong sasabihin ko sa inyo, naka-vlog po ito mga kabisnes. Kung mamatay man ako, kung ano man ang mangyari sa akin, mga kabisnes, walang iba pong sisisihin, mga kabisnes, kundi itong anong pangalan nun pa? June Pascual. June Pascual, mga kabisnes. Kasi ito po yung comment ni June Pascual, mga kabisnes. Hingi, Ma'am Ami, para merong merienda, tapos bigay mo sa akin yung stick para itusok ko sa mata ni Junjun. Ayan mga kabisnes, malinaw na nagbanta si June Pascual or Jose Pascual na tutusukin niya yung mata ko. So mga kabisnes, kung isa man sa mga araw na to or sa susunod na araw, sa susunod na buwan, mamatay ako,
Alam niyo na kung sino nga hanapin yung mga ka-business. Itong June Pascual. Kung madisgrasya man ako, dahil kay June Pascual. Kasi malinaw na nagbanta siya. Kung ano't ano mang mangyari sa akin, yan ang hahanapin ng pamilya ko, ng asawa ko, ng mga nakarinig, nakabasa. Papacheck ko dyan mga ka-business yung sinabi niya. Si June Pascual po mga ka-business ang totoong nagbanta. Nagbanta po siya sa akin. Tapos, lilinawin ko lang tong ano mo, June Pascual ha. Wait lang. Magbigay ka sa akin, June Pascual, ng ebidensya. Ibigay mo sa akin ng ebidensya ang sinasabi mo kasi sabi mo dun sa live ni Anime Reactor na meron kasing nabanggit ang ka-business official na i-unsub na si Ma'am MK. Sige, June Pascual, hinahamon kita. Hinahamon ko kayo. Kayo ni Enday Okray. Ilabas niyo yung sinasabi niyong i-unsub. Nagsabi si Kuya na i-unsub yung Okray na yan. Sige. Hinahamon kita. Ilabas mo yung sinasabi mo. Kasi andito yan, oh. Nasa comment mo yan sa live ni Anime. Hinahamon kita. Ikaw na alipores ka. Ikaw na matanda ka. Pasensya na mga kabisnes ako. Nawawalan ako ng respeto sa matandang ito. Kasi ito kasi nakikisawsaw. Wala namang alam. Hindi naman siya. Ako kasi hindi naman pakikisaw-saw ang tawag dito kasi pamilya ko sila kuya eh. Pamilya ko yung kinakanti niya eh, di ba? Hindi pakikisaw-saw. Yang June Pascual, kaano-ano mo ba si Okray? Sige nga. Dahil lang ba nabigyan ka ng noodles na galing sa Japan? Kaya ganyan ka? Ha? Yun ba yun? Diyos ko Marimar, gusto mo bilan pa kita? Kasi mga kabisnes, ito kasi si Inday Okray naman. Yung sinasabi niyang mayaman siya, mas malaki kinikita niya sa amin. Sa'yo na yung yaman mo, Inday Okray. Alam mo kung bakit? Yang yaman, hindi na bibili ang ugali ng pagiging mayaman. Oo, mayaman ka nga, marami kang pera. Pero yung ugali mo naman basura. Useless lang din, di ba? Aanin mo yung sobrang daming pera kung pag-uugali mo, ugaling pusali, ugaling basura. Di ba? Tama ba ako mga kabisnes? Magpasensya nyo na ako mga kabisnes. Minsan lang ako maglabas ng sama ng loob. Minsan lang ako sasagot sa mga ganyang klase ng tao. Alam ko hindi ko na dapat pinatulan kasi napaka low class mamalya ng taong yan. Pero mga ka-business, nilalabas ko lang din yung side ko kasi at least alam nyo kasi may mga nagtatanong din kasi kung ano daw yung pinagmulan or punot dulo mga ka-business. Ang punot dulo talaga nito. Talagang pumasok ako sa live ni Anime para tanungin siya, 'di ba? Kasi nga ni Ho, wala naman siya sinabi, sabi niya lang maglalaylo. Iba ang laylo sa resign, 'di ba? Yun eh. At saka ang pinakapunto rin doon, hindi naman kasi inutusan si Boss Anime na mag-live. Ang sabi lang ni Kuya, gumawa siya or siya na ang mag-public ba? Mag-public na umalis na nga si Okray. Kasi siya naman kasi ang nagpasok. Totoo naman eh. Siya naman ang nagpasok. So siya na rin ang mag-public. Bilang siya naman ang isa sa head ng mga reactors. Yun. Diba? Ano pa ba yung mga comments dyan pa? Nang maano naman natin. Parang to, kan June Pas. Yung June Pascual, diba? At saka itong isa pa. Akin na nga muna pa. Saglit lang pa. Ito. Saglit lang. Ito pala sa screenshots. Tsaka itong Amelita Recreo. Ito. Isa rin to. Amelita Recreo. Isa ka rin eh. Isa kang alipores na wala namang alam. Gumamit daw ako ng dummy account sabi ni October 28. Ba't ako gagamit ang dummy account? Gumamit na nga ako ng sorry. Ginamit ko na nga yung di ba, account ng Kagwang by Papaya Official. Ba't ako gagamit ng Ba't ako gagamit ng Aba na yan. sige lang, okay lang yan. Pag-isang oras na. At saka ito last na lang to pa. Before ka manglait ng tao, Okray, tingnan mo muna yung sarili mo kung hindi ka ba kalait-lait. Kasi ako never ako nagsabing maganda ako. Hindi naman ako nagmalaki. Ikaw lagi mo sinasabi maganda ka, di ba? Hindi. Huwag kang yung parang lagi mong pinagmamalaki yung sarili mo, lagi mong ang hilig-hilig mong manlait ng tao. Pero sana naisip mo kung bago ka nanlait ng tao,
Tingnan mo muna yung sarili mo sa salamin kung hindi ba kalait-lait, di ba? Yun lang yun eh. Tsaka, basta, mga kabisnes, huwag kayong magpapauto sa isang katulad ng yung okray na puro kasyungahan, puro mga nonsense lang naman ang mga sinasabi or binabanggit about sa ka-business family. Ako mga ka-business, humingi ako ng dispensa sa inyo kung nagsalita man po ako. Ako po mga ka-business, marunong po akong makinig kung ano yung sa akin, yung sinasabihin ako ni Kuya na tumigil na. Mga ka-business, nasasaktan ako hindi dahil sa nilalait ako ni Okray or ng mga tao niya, ng mga aliporis niya. Hindi po ako nasasaktan doon. Sa mga panlalait nila, wala. Hindi ako nasasaktan doon. Nasasaktan ako kasi maayos na ang lahat, pero sinira na naman ng isang Inday Okray. Mga ka-business, sinira niya na naman. 'Di ba? Nasaktan ako. Kasi, yung wala namang masamang tinapay pinakita sa kanyang ang ka-business family, pero bakit ganyan siya? Yun. Baka sabihin mo naman, hindi ka naninira, pero basahin mo mga comments mo. Magbase ka sa comments mo, magbase ka na lang dun sa pinagko-comment mo. Kung hindi ba paninira yung sinasabi mo. Yun lang. At saka, uulitin ko sa'yo, Okray, wala akong kasalanan. Wala kaming kasalanan sa nangyari kay Boss Anime, kundi ikaw. Ikaw mismo ang gumawa niyan. Hindi tayo Diyos para magsabi na kung sino sa atin, huwag tayong magsisihan. Huwag kang manisi ng ibang tao. Sa kagagawan mo lang din. Kasi, gaya nga nasabi ko kanina, hindi tayo aabot sa ganito. Walang mangyayaring ganito kung ikaw mismo. Kung ikaw mismo, hindi nagmatigas. Ako, ang dami kong nagawang kasalanan sa kabisnes, ang dami kong mga naging pagkakamali, pero lahat ng yon, tinanggap ko ng buong puso kasi alam kong may mali ako. Lahat ng yun, inihingi ko ng tawad sa kanila, kaala ate, kila kuya. Inihingi ko ng tawad sa Panginoong Diyos. Lahat ng mga naging pagkakamali ko. Never akong nag-deny ng mga pagkakamali ko. Hindi ako katulad mo na sinasabi mong hindi ka plastic, prangka kang tao. Pero saan yung pagiging prangka mo doon? Yun nga lang, rason. 'Di ba? Hindi hahaba ang live ni Boss Anime, hindi hahaba ang usapan, hindi hahaba ang kung isang tanong, isang sagot lang dapat. 'Di ba? Wala kang maririnig sa akin na anuman kung sinagot mo lang yung tanong kung ano ba talaga pinakarason mo at umalis ka sa ka-business family. Pero ang ginawa mo, pinahaba mo yung usapan, umabot sa skandal, umabot sa kaso, umabot kay Aningat, umabot sa pinapalamon kami, umabot sa mayaman ka, umabot sa ikaw ang malaki ang sahod, umabot sa kung saan-saan. Di ba? Ikaw lang ang nagpalaki, ikaw lang ang nagpahaba ng lahat. Ito mga ka-business, ito ang una at huling pagsasalita ko about dyan sa Okray na yan. Hindi ako gumawa ng video for the views, kundi ginawa ko to bilang sagot sa iyo, Okray, sa live mo kasi hindi ako pag mag-live eh. Hindi ako marunong. Hindi ako marunong mag-live. Andito ako sa bahay. So, yun lang mga ka-business. Again, salamat po sa mga sumusuporta po at salamat po mga ka-business kasi tumaas yung subscribers ko. Thank you po sa mga sumusuporta po at nagmamahal po sa amin. Mahal na mahal ko po kayo. Dun sa mga, alam niyo na mga yung mga nakaka-chat kung dati pa, mga sponsors, subscribers, kung paano ko sila kinakausap at kung paano ako lubos na nagpapasalamat sa ka-business family. Alam nila yan kung gaano ako ka-thankful. Hindi ako katulad mo na sobrang ungrateful. Yun lang. Sige na pa, mag-outro na tayo. Wala ka ng load. Sige na pa. Kaya po mga business, salamat po sa pagsama niyo po sa amin sa simpleng vlog na to. Sana ay naliwanagan po ang lahat. Opo. Saka wala kaming masamang tinapay kay Inday Okray. Inday Okray. Siya po ang unang naglabas ng mga hindi maganda. Ito po ay paglilinaw lang sa amin lang sa pagsagot ni Inday Okray nung sa live po ni Boss Anime. Shout out sa iyo, Boss Anime. Sana magpagaling ka, Pagaling boss. ka, Boss Anime. Pagpasensyaan mo na, boss, kung pinatulan ko man yan si Okray. Kasi gustuhin ko mang manahimik, pero boss, pamilya, ka-business kami. Pamilya namin ang kinanti niya. Hindi ako mananahimik ng basta-basta, boss. Pasensya na talaga. Pero,
basta pagaling ka lang dyan at saka ingat ka palagi. Yes po, at saka Ano ulit pala, sa ibang mga reactors, pasensya na rin po sa inyo. Sa mga ibang mga reactors, pasensya na po kayo kung kay Ma'am Fleurs, kay Sir Taong Gala, kay Ma'am Alminda, kay sa Ma'am lahat po, Analisa. maliban kay Ukray. Opo, hindi naman na siya, hindi naman na siya yan, reactors. Basta sa lahat po ng mga magigiting na reactors ng Ka-Business Family, tao sa puso po akong humihingi ng dispensa kung pinatulan ko po yung dati nyo pong kasama, Han. Kasi kayo rin mismo, alam nyo rin po pag-uugali niyan. So, ayun. God bless po sa ating lahat mga ka-business. Please po, nakikisuyo po kami. Supportahan po natin palagi unang-una ang Ka-Business Official, Ka-Business Family, Papa Dins TV. Opo. At syempre, ang channels ng mga kagwangs, hindi ko na rin po isa-isahin mga ka-business. At saka syempre, ang channels ng mga magigiting nating reactors mga ka-business. At salamat po. Gaya nga nasabi mo, Okray, wala kami ngayon dito at hindi kami makikilala kung hindi dahil sa Ka-Business Family. At lagi kaming nagpapasalamat kila ate, kila kuya. Kasi alam namin at ramdam namin kung gaano nila kami kamahal. Yun, sa mga viewers, silent viewers, subscribers, thank you so much po mga sponsors. Salamat po ng marami sa inyo sa walang sawa nyo po suporta, pagmamahal at higit sa lahat mga ka-business sa pag-intindi po sa amin. Alam ko, meron pa rin magko-comment ng hindi maganda patungkol sa vlog na ito, pero ito po mga ka-business ay paglilinaw lamang. Binibigyang linaw ko lahat ng mga sinasabi ni Okray, yung lumalabas sa mga ni Okray. Kaya ito, Maldita versus Okray to, mga ka-business. Pero, hindi mga ka-business, siguro tatapusin ko na rin po ito mga ka-business. Yung sama ng loob po kay Okray, nung pumunta siyang pinagalitan niya ako at pinahiya, is wala naman talaga yun mga ka-business. Hindi ko naman dinibdib yun, yung pamamahiya niyang yun sa akin, kahit sobrang napahiya ako, hindi ko dinibdib yun. Lalo na yung, ang sa akin lang mga ka-business, wag mong isusumbat sa amin lahat ng mga nagawa mo sa amin kasi lahat ng yun hindi namin hiniling sa'yo. Yun lang. Wag mong ipanumbat sa amin yun at wag mong talagang sasabihin na pinapalamon lang kami. Kasi pinaghirapan din namin yan. Kung nakilala man si Bay Papaya, kung nakilala man ako, pinaghirapan din namin yan. At alam yan nila kuya nila ate. Kaya nga sila hindi nila sinusumbat sa amin yung mga pinapakain nila sa amin. Kahit kailan, never mong maririnig yan. Tapos ikaw, hilas ba? Kung sa Bisaya pa, hilas kay ka. Sa amin, yung makakwenta nga. Yung kinakwenta mo yung, basta, yun na yun. Yun lang mga ka-business. God bless po sa ating lahat. Diba? Sige po mga business. Nagagalit po siya. Salamat po sa magsama niyo po sa akin. Muli advance happy birthday. Koy, happy birthday. Tulog Love you po na. siya. Ay, oo nga pala pa. Thank you nga pala dun sa mga, di ba, bumate No, ng po. advance happy birthday. Yun, thank you po. At saka, ayun, abangan nyo na lang din po yung, excited ka ba pa? Sa Lunes? Oo. Excited kami mga ka-business. Kita-kits po pala tayo mga ka-business sa Hagonoy, Bulacan. 2 p.m. po yata kung di ako nagkakamali. Pero abangan pa rin po natin kasi mag-update man bukas si Kuya. Kasi magre-repack kami ng bigas. Opo. So, ayun, abangan niyo po yun mga ka-business. God bless po ulit sa ating lahat at Biraban at Vandara lang po tayo. Bira!